Hello, hello! Kumusta na bansang Pilipinas? Nako, ano na naman itong mga nababalitaan natin, samot-samot na naman, di ba? Sa nangyayari ngayon, para bang binabaliktad nila yung mga pangyayari dito sa pag-iimbestiga sa confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi gumawa na ng report itong si Vice President Sara Duterte para dun sa pag-iimbestiga sa kanya. Siyempre, sumasagot siya dun sa mga tanong. Pero yung mga tanong na pampaubos oras lang, hindi niya ito pinapansin, hindi niya ito binibigyan diin. Dun siya sumasagot sa alam niya na yun ang tama, na sagot niya. Pero yung sagot niya, nababaliktad. Ang alam natin, no, sa pagkaalam natin, sa sinasabing mga disallowances, ako dito, medyo may konting research naman. Sa pagkaalam natin dito sa disallowance, may dalawang klase kasi yan eh. Yung may disallowance na galing sa suspension na hindi kino-comply at nag-mature into disallowance. Pakinggan nyo mga kababayan natin. Yan ay after 90 days. Kasi, syempre ganyan sa gobyerno may mga disallowances. Mayroong mga kailangan mong sagutin, di ba? Tungkol sa mga paggastos mo dun sa budget na ibinigay sa ng gobyerno. So, most of the reason na ang isang transaksyon ay nasuspend ay dahil sa kulang ang documentation or yung dokumento. So, may outright disallowance din na tungkol naman sa mga illegal at irregular transaction na di na pinadaan ng suspension. Siguro may mga irregular transaction ang OBP na ini-disallow in audit at ang iba din ay nag-mature na into disallowance. Kasi di kino-comply ang lacking documentation. Lahat ng audit suspension at ang audit disallowance ay di criminal acts but just procedural and administrative lapses. Ipinapaliwanag nito si Vice President Sara Duterte na hindi naman iniintindi nitong mga kongresista. So anong nangyari, 'di ba? So, nasalti kayo na taob kayo ni Vice President Sara. Lumalabas tuloy na wala kayong alam. Diba? Kailan pa nangyari na ang mababang kapulungan ng Kongreso ay mas mataas pa sa Vice President o sa Office of the Vice President? Kailan pa nangyari ito? Na parang binabastos nyo ang Vice President. Na feeling nyo kayo yung matalino. Paano yan? Nasubuan kayo ng mga tama na ipinaliwanag ni Vice President, kumbaga maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung kanyang mga ipinaliwanag tungkol dun sa sinasabi nyo na confidential fund. Ano lang yung topic at kung ano lang yung iniimbestigahan, doon lang. Ano na nangyari? 20 kongresista taob. At ito namang si Abante, hindi atras ha, Abante. Ay mukhang nagpapasikat ito. Wala bang pumapansin sa kanya dati? Ano kaya ito, no? Parang nagiging center of attraction. Tapos, ibinalik pa niya kay Vice President Sara Duterte yung sinasabing impeachment. Yung issue ng impeachment. Sino bang may gusto nito? Sumagot lang naman ang Vice President, di ba? Na kung gusto niyo akong i-impeach, sige, impeach niyo ako. Tapos ngayon binaliktad niyo yung pangyayari. Ang sinasabi niyo ay gustong ma-impeach ni Vice President Sara Duterte para yung simpatya ng mga tao ng taong bayan ay mapunta sa Vice President. Kung hindi ba naman Abante ang iyong utak. Parang umurong.
Kasi ibinalik mo kay Vice President Sara yung tungkol sa issue na impeachment. Sino bang may gusto nun? Kapag ka sumagot ang Vice President at medyo nahagingan kayo sa kanyang pasaring, sinasabi nyo na nagpapaawa lang ang Vice President. Ano bang ginagawa nyo? Duterte, Duterte, Duterte. Yan lagi ang laman ng utak nyo. Wala kayong ginagawa kundi sirain ang Duterte. Nandadamay pa kayo. Yung mga alagad ni Kalanchaw, yung mga alipores, ay diba, Duterte din ang tinatarget ninyo? Dito sa issue ng KOJC, pati nga pagtahimik nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kino-question nyo na bakit wala siyang ipinapahayag tungkol dito sa KOJC. Nang magsalita naman itong si Vice President Sara Duterte na sinabi niyang nagsisisi siya kung bakit na-endorso niya ang Presidente Marcos sa KOJC noong panahon ng eleksyon. Aba ay ang sabi naman sa kanya ng mga alipores, nagdrama daw ang Vice President. Saan nasusuot? Anong gusto ninyo? Pag tumahimik, babanatan nyo na tahimik. Ba't hindi nagsasalita? Ay kaibigan ni Kubuloy, itong si Duterte, itong si Tatay Digong. Nagsalita naman si Vice President, sinasabi nyo naman na nagdadrama. Saan nasusuot? Ito naman si Attorney Harry Roque, pinag-initan nyo na din. Kasi, bakit? Dahil alam nyo na kapit siya sa mga Duterte. Si Senador Bato de la Rosa, bakit? Kasi malapit siya sa mga Duterte. Lagi niyong sinasabi na destabilization ang ginagawa ng mga Duterte para sa mga Marcos. Lumitaw ngayon. Sino ang nagdi-disturb? Diba itong mga grupo nila ay pinoprovoke lamang ng mga alipores? Totoo ba o hindi? Na nagsasalita ngayon ng mga Duterte dahil anong ginawa ninyo? Binuli nyo, hinaharas. Kung ano-anong issue ang sinabi nyo. Tapos kapag sumagot naman ang mga ito, para sa inyo, drama lang, nagpapaawa lang, hindi nagsasalita. Wala nang susuutan, di ba? Kaya, ewan ko kung ano pang susunod na kabanata, no? Kasi tayong mga mamamayan, mga ordinaryong mamamayan, nakatangan na lang. Ano kaya ang susunod na panunuorin namin? Ano kaya yung susunod na issue? Malapit na kasi mga kababayan ng eleksyon. Sabi nga isang kisap mata na lang, eleksyon na. Midterm eleksyon na. At dito na magkakaalaman. Sino ang mga kakampi at hindi? Sino ang lalaban sa presidential election? Sino lalaban sa vice president? Diba? Parang nakakapagod na. Hindi ba napapagod itong mga opisyalis natin, itong mga politikong ito sa kanilang pagbabangayan? Samantalang si Juan de la Cruz, si Juana de la Cruz, nakatanga, walang makain. Nakatanga, kasi baka tumaas na naman ang presyo ng bigas. Nakatanga, kasi walang pambaon ng kanilang mga anak. Tataas ang gasolina. At kapag tumaas ang gasolina, tataas din ang pamasahe. Papaano na ang kanilang mga anak? Nakakalungkot, di ba? Kasi, ewan ko, hindi ko na maintindihan. Kasi pati tayo, hindi na rin maintindihan kung anong sasabihin natin para sa ating mga kababayan. Kasi naghihintay ang ating mga kababayan sa gagawing proyekto ng ating mga opisyal ng pamahalaan. Pero ito harangan ng pondo.
credit grabber, mainggitin, 'di ba? Naiinggit sa proyekto ng isa. Pag alam niyang babango ito sa mga tao, sa taong bayan, sisiraan. Hay nako, mga kababayan natin, wala na tayong oras kaya magpapaalam pa rin po ang inyong lingkod. Si Jet Claverio po, maraming salamat at mabuhay ang sambayanang Pilipino.